Sa recent chapter, ipinakita sa atin ng isang babae na may dilaw na mata at nakamaskara na nung una itong ipinakita ay nagkaroon kaagad ng impact sa community dahil kilala ang babaeng ito bilang the best girl. Well, ang babaeng ito ay ang nag-iisang anak lang naman ni Baek Yun-ho at Vice Guild Master mismo ng White Tiger Guild. Kaya ang the best girl ay inakala kong beast girl, ngunit base sa mga nabasa kong komento na pinaka the best na babae pala itong si Baek Miho sa buong Hunter Association dahil di lang ito nagtatrabaho bilang Vice Guild Master ng White Tiger Guild, bagkus isa rin siya sa pinagkakatiwalaan ng chairman pagdating sa pinaka-importanting misyon. At siya lang naman ang makukonsider na pinakamalakas na Aerong Hunter. At sa recent chapter nga ay pinakitang siya ang inatasan ni Chairman Woo Jin-chul na magmanman sa mga galaw ni Lee Min-song upang malaman kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng Stardust Factory. Kaya sa videong ito ay kilalanin natin ng maigi ang pinakamalakas na Aerong Hunter na kayang i-transform ang sarili into hybrid form fox-type monster na parang nakakakain lang naman ng mythical Zoan type na devil fruit ang babaeng ito na may hahalin tulad natin kay Yamato. At mukhang itong si Baek Miho daw ay magiging waifu in the future ni Song Soho at magbibigay din tayo ng analysis sa mga nangyayari sa huling dalawang chapter na posibleng dito magaganap ang unang pinakamadugong laban sa series ng Ragnarok. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Ipinakilala sa atin si Baek Miho na isang babaeng nakamaskara sa itaas ng tower na nakatingin kay Lee Min-song na papalabas sa gate ng Pajo Field type dungeon. Ipinakita kaagad sa atin ang napaka-unusual na mata ni Miho na gaya din ng kanyang ama ay mayroon din itong kakayahan tulad ng isang beast. Ang mga mata ni Miho ay tinatawag na Eye of Beast na may kakayahang pumasok sa enlightened state na nagbibigay sa kanya ng daan upang accurate na sukatin ang antas ng kapangyarihan ng isang monster or isang hunter sa pamamagitan lamang ng pagtitig gamit ang kanyang mga mata. Kaya di malabo na nung tinitingnan niya si Lee Min-song sa itaas ng tower ay nakuha kaagad niya kung gaano ito kalakas at kung hanggang saan lang ang kakayahan ng isang Vice Guild Master ng Grim Reaper Guild. Si Miho ay may kakayahan ding i-transform ang kanyang sarili tulad ng kanyang ama. However, unlike Baek Yun-ho, nagagawa niyang i-transform ang kanyang sarili into hybrid form of monster, half human, half lion beast monster. Well, based on novel, ito daw si Baek Miho ay kaya niyang i-transform ang sarili into hybrid form, fox type monster with white fur and pure white hair. At kapag nag-transform into beast mode itong si Miho ay mas lalong napapataas niya ang kanyang bilis at lakas at maaari din niyang baguhin ang particular na bahagi ng kanyang katawan base sa gusto niya. At kung napapansin natin mga lods, ang kulay ng buhok ni Miho ay kulay magenta, di tulad ng kanyang ama na kulay orange. Ngunit kung magtra-transform din naman itong si Baek Yun-ho into hybrid form ay nagiging kulay puti din yung buhok niya. At ngayon magbibigay tayo mga lods ng analysis sa nagdaang dalawang chapter. Well, sinabi ko nga sa huling video na si Amot ay naging master ni Tarnak sa novel at ngayon parang binigyan ng kabaliktaran ng pangyayari pagdating sa manhwa dahil si Amot na mismo ang nagmimistulang trainer ni Soho. At kung napapansin natin, marami nga talagang in-adjust dito sa system para kay Soho na para bang ang system na mismo ang nag-adjust para sa player upang mas mapapabilis ang paglakas ng Young Monarch. Dahil base nga sa nakikita natin nung sinabi ni Amot na tuturuan niya si Soho, well automatic nagpadala kaagad ng quest ang system at ibinalik niya ang original daily quest na may dagdag base sa gustong ipagawa ni Amot para kay Soho, which is bubuhatin nga ng ating bida itong si Amot habang ginagawa niya ang 100 push-up, 100 squats, 100 setups and 10 kilometers run. At bigla nga akong napaisip mga lods kung sino nga ba ang mas nauna sa ganitong exercise, si Jinwoo ba o si Saitama? At nalaman kong mas nauna nga ng isang taon ang novel ng Solo Leveling compare sa manga ng One Punch Man. Ngunit ipinaliwanag naman ng mga anime fan na bago lumabas ang dalawa, may ganito ng exercise na talagang nag-i-exist sa ibang novel or manga. Anyway, hindi ko aakalaing itong si Amot pala ang pinakamalakas ngayon na monster sa Ragnarok dahil kailangan pang mag-level 80 ni Soho bago siya bibigyan ng band skill ng system with Amot since malayo nga ang agwat ng lakas ng dalawa. At kung iisipin natin mga lods, bago nagsimula ang kanilang training, well nasa level 35 na itong si Soho. At sinabi nga ni Bero nung pabalik na sila ng Korea na nasa around A rank level ang kapangyarihan ng ating bida. Kaya kung iisipin, sobrang lakas pala talaga ni
amot at siguradong nasa S-rank level monster ang descendant ng Monarch of the Iron Body. Isa pa sa napapansin ko sa arc na to mga lods ay parang sa Pajo Field type dungeon magaganap ang final arc sa first season ng solo leveling Ragnarok since nasa chapter 35 na tayo at ang isang season ay nag-contain ng around 40 chapters. Kaya siguradong sa Pajo Field type dungeon ang unang pinakamadugong laban na mangyayari sa Ragnarok since nandito ang dalawang kalaban na probably mangyayari na talaga ang hinihintay ni Soho na makakaharap niya sa laban si Lee Min-sung. Isang bagay ang pinakahihintay ko dito mga lods ay ang 2 versus 2 na laban. Dahil kung napapansin natin ay parang inulit nila yung pickaxe moment ni Jinwoo at Cha-Hae-en, well sa arc na to ay iba ang magiging resulta. Dahil paniguradong isang madugong laban na magaganap sa pagitan ni Lee Min-sung at Baek Mi-ho at labanan din sa pagitan ng Apostle of Itarim at Song Soho. Dahil ang lakas ngayon ni Soho ay pantay na ng isang S-rank hunter at ang Apostle naman ay kaka-awaken lang bilang S-rank hunter since nag-merge na sa kanyang katawan ng pangatlong fragment. Well, kung pag-uusapan natin ang lakas ngayon ni Soho mga lods, ay paniguradong sobrang layo na ng lakas niya ngayon since 2 weeks ang lumipas bago nagkaroon ng raid sa Pajo Field type dungeon. Kaya paniguradong ang daily quest na sobra siyang nahirapan ay ginawa din niya ng 2 linggo, araw-araw. Kaya masasabi nating mas malayo ang level niya ngayon compare sa Pyramid Arc. Dahil makikita naman natin kung ano ang naging resulta sa unang araw pa lang ng kanyang training. Lumaki kaagad ang kanyang katawan na masasabi nating pang brawler type hunter talaga itong si Soho. Di gaya ng kanyang ama na isang assassin type hunter kahit ito ay mage type power. Ipinakita din sa atin sa huling chapter ang personality ni Baek Mi-ho na isa siyang maingat na hunter at napakaseryosong babae at capable din siya sa pagtago ng kanyang tunay na nararamdaman nang nagpakilala siya kay Lee Min-sung na parang isang normal na hunter na hindi niya kilala ang tunay na pagkatao nito at nakipagsabayan pa sa acting skills ni Lee Min-sung. Ipinakita din sa atin kung gaano siya kaseryoso sa kanyang trabaho nang sinabi niyang siya mismo ang magtatanggal sa maskara ni Lee Min-sung na ang tinutukoy nga niya dito ay ang tunay na pagkatao ng Vice Guild Master na gusto niyang i-expose sa publiko at dagdag pa niya na sa raid na to ay ipapakita niya ang lahat ng nakatagong sekreto sa loob ng Pajo Field type dungeon. Subalit nagkaroon nga ng problema itong si Mi-ho dahil hindi niya inaasahang sasali pala sa raid ang bagong S-rank hunter ng Grim Reaper Guild. At isang bagay kung bakit nagustuhan ko ang karakter ni Mi-ho mga lads dahil kahit alam niyang mayroong S-rank hunter na kasama sa raid ay very cautious pa rin siya sa kanyang galaw at sarili niya lang ang pinagkakatiwalaan niya. Lalo na't alam nating malaki ang posibilidad na nagpaplano ang Apostle of Itarim at si Lee Min-sung na papatayin ng lahat ng hunter na kasama sa raid. Kaya masasabi ko talagang si Soho ang magmimistulang superhero sa arc na to dahil ipinakitang sumali na naman ang ating bida sa excavation team upang mag-disguise para makalapit kay Lee Min-sung. At hindi na ako makapaghihintay sa team up fight ni Mi-ho at Soho lalo na't pareho ang dalawa na may kakayahang i-transform ang sarili into beast type monster. Medyo mahina pa lang ang band skill ni Soho with Gray pero paniguradong kapag mag-level up ang kanilang band skill ay magte-turn into hybrid form si Soho, half human, half wolf beast monster. Kaya sa arc na to, sa tingin niyo mga lads, posible kayang dito na magtatapos ang buhay ni Lee Min-sung o makukulong lang siya dahil pagkatapos ng Pajo Field type dungeon arc, malabong hahayaan lang siya na makulong ng Apostle of Itarim. At first time din magaganap ang sagupaan ng dalawang S-rank hunter sa pagitan ni Song Soho at ang Apostle of Itarim sa manhwa series ng Ragnarok. At dito lang nagtatapos mga lads, huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!